Hindi umubra mga kababayan. Ang una na mga balita, 'di ba? Si Alan Peter Cayetano saka si Amy Marcos. Ginatungan nitong si Loren Ligarda. I-support ka niya namin. Basta't ikaw yung itutulak namin, agawin mo yung posisyon kay Tito Sen. Natunugan po ni Tito Sen ng majority. Kasi si Loren, member ng majority po, natunugan. Pero lambang bawat isa sa kanila po, independent republic. Lahat yan, mga kababayan, may ambisyon. Other than si Lito Lapid, sabi ni Lito Lapid, kayo na lang anya ang mamuno dyan. Okay na sa akin ito. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ang daming ganap ngayon. Ano niya Mr. Maravillas yung mga ganap? Yung Senate leadership po, si Tito Sen, tinatry ng Duterte Bloc, PDS Bloc sa Senado na ikudita, palitan mga kababayan at ang manok nila si Loren. Ano na niya Mr. Maravillas yung nangyari? Ito ang mga balita just in. No change in Senate leadership. Sabi dito sa report ng Inquirer, Senate President Vicente Soto III confirmed that the majority bloc successfully blocked an attempt to change the Senate leadership. It's the majority bloc that thwarted the attempt for a coup d'etat, sabi po ni Soto. Reports earlier came that Senator Loren Ligarda was poised to replace Soto. Atat na po yung mga DDS. Si Robin Padilla sa interview kahapon nagsabi na ang gusto niya kung magkakaroon ng Senate leadership, dapat niya yung kakampi ni Sara Duterte. O ngayon, may mga balita na lumitaw, 17 members ng Senado daw ang sumusuporta na kay Loren Ligarda. Ito yung mga nauna na balita. Ayan sources, at least 17 senators to back Ligarda as new Senate President. Hindi man po nangyari kasi naagapan po, nag-usap-usap, term sharing na lang daw, mga kababayan. O ito, Senate President Vicente Soto III and Senator Loren Ligarda have agreed to a term sharing arrangement after co-talks fizzled out. O ito po. Kumain na lang po sila, mga kababayan. Nag-usap-usap. Sino yan nandiyan dyan? Si JBRC to. Members ng majority sila lahat. Si JBRC to, si Sherwin Gatchalian, si Risa Ontiveros, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Mig Subiri, si Ping Lacson, si Tito Sen, si Loren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung nasa picture, mga kababayan. Nagmerienda. Hindi umubra mga kababayan. Ang una na mga balita, 'di ba? Si Alan Peter Cayetano saka si Amy Marcos. Ginatungan nitong si Loren Ligarda. I-support ka niya namin. Basta't ikaw yung itutulak namin, agawin mo yung posisyon kay Tito Sen. Natunugan po ni Tito Sen ng majority. Kasi si Loren, member ng majority po, natunugan. Pero lambang bawat isa sa kanila po, independent republic. Lahat yan, mga kababayan, may ambisyon. Other than si Lito Lapid, sabi ni Lito Lapid, kayo na lang anya ang mamuno dyan. Okay na sa akin ito. Alam ni Lito Lapid ang kanyang kakayahan, kaya hindi na siya mag-ambisyon, mga kababayan, na mag-Senate President. Okay na naging senador siya. Kaya sabi ng mga senador, lahat man anya may ambisyon na maging pinuno ng Senado. Si Lito Lapid lang anya siguro ang hindi nagnanasa. So lahat yan, gigil na makuha yung Senate leadership, nakatunog mga kababayan si Tito Sen. So, term sharing. The next half ng kanilang pag-upo bilang senador, 3 years, ibig sabihin, si Loren Ligarda ang magpapatuloy as Senate President. Meantime,
maintain mga kababayan ni Tito Sen ang pagiging Senate President. Pero hindi man yan mga kababayan permanente. Di ba? Malay natin, biglang magbago ang posisyon ng ibang mga senador. Wag na niya si Loren kasi medyo anya lumambot si Loren. Mas kampi sa administrasyon kasi baka maipit ng todo yung kanyang anak. Malamang sa malamang ay mag-attempt na ibang mga senador. Gagapangin. Lalo't mga kababayan, ang gusto ng minority, yung kakampi nila, kampi ni Sara, ang magiging Senate President para siguro pag na-transmit yung impeachment complaint sa Senado, i-forfeit archive na uli nila. Papatayin nila uli mga kababayan sa pamamagitan ng paglibing in-archive ng impeachment complaint kasi itong si Tito Sen forthwith proceed ang sinasabi. So anyway, hindi pa sigurado mga kababayan sa term sharing kung si Loren talaga, di ba? Pero at least for now, ang kausap ni Tito Sen si Loren Ligarda. Hati na lang niya tayo ng term. Pero any member ng Senate mga kababayan pwedeng manggapang. Pag nakakuha po ng 13, siya yung magiging Senate President. Ganon lang po yan. Simple majority. 24 na mga senador, 13 yung kailangan. Kailang madali na pong mabawasan yung mga senador. Pag lumabas yung warrant of arrest ng ICC laban kay Bato, ipangaan niya Mr. Maravillas, lumalabas, nagtago na, lalo na kung lumabas na, madideliver siya sigurado padahig. So, 23 na lang. Kung si Chis Escudero, matulad kay Saldico, Chis Escudero, incumbent, si Jingo Estrada, tapos si Joel Villanueva, lahat ito kakampi nila, nasa minority, mga Duterte senators. So, mababawasan sila ng 4. Di ba? Halimbawa, file na sila ng plunder case. Ayun, kulong. May recommendation na po. Partial report ng Senate Committee, Blue Ribbon Committee, plunder case laban dito sa mga senador in other personalities. So matutulad sila kay Saldico at kay Bong Revilla, mga kababayan. Kung hindi susoko, magiging pugante. Ngayon nga po, breaking news ngayon. Si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap nag-resign na po as member of the House of Representatives. Isa siya sa mga nasabi tulad ni Saldico sa flood control scandal. So ito yung breaking news mga kababayan ngayon. Nag-resign na lang siya. So ano pa yung kaganapan ngayon? Ito pa po, si Kiko Barsaga, suspendido uli. Kiko Barsaga faces another 60-day suspension. Ayan yung butuan. House Solons voted on the recommendation to suspend Kiko Barsaga for another 60 days. 238 in favor, 10 against, 9 abstained. Yan kasi, napakayabang. Inignore yung mga yung mga invitations ng Kongreso. And ang plano mga kababayan ng NUP ni House Assistant Deputy Speaker yata, Deputy Speaker Ronaldo Pono, i-expel na nila. Plano na nilang i-expel itong si Kiko Barsaga sa Kongreso. So dapat man talaga, i-expel na po ito. Napakapasaway mga kababayan. Isang kahihiyan, malaking kahihiyan sa Kongreso. So sabi dito, mga kababayan, Kiko Barsaga is recommended suspended for another 60 days effective today. He will not receive salaries or allowances during the suspension. Barsaga sought to speak on the floor but the House adjourned. Gusto pa sana mag-meow-meow. In-adjourn na mga kababayan ng House, hindi na binigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Di mag-meow-meow siya doon sa kanyang Facebook page. Yan ang makuha niya. O ito, mga kababayan, pakinggan natin si Representative Janet Garin sa kanyang paliwanag bakit bumoto siya to suspend Congress Meow Kiko Barsaga. Pakinggan natin mga kababayan. Thank you, Madam Speaker. Thank you, distinguished colleagues. I voted yes, but with a heavy heart,
because I have tried several times with extreme patience helping the son of our former colleague, Congressman P.D. Barsaga. Because as a mother, as a member of this august body, I felt before that there was hope in making him understand that disorderly behavior and conduct has no place in governance. However, Madam Speaker, distinguished colleagues, his repeated wanton disrespect of facts, disrespect to the institution, and his habitual lies, fake news, and fantasy to keep on producing distorted facts has led to confusion and chaos, something that the Filipino people does not deserve. Parliamentary procedures and behavior has to be observed. And mind you, Madam Speaker, it is not contained in the committee report. But during his suspension, yours truly, despite the extreme understanding that I have exercised for Congressman Kiko, the newly suspended Kiko Barsaga, I, myself, has been a victim of his fantasy and habitual lies and disregard of facts and truth. Just very recently, the good vice mayor of the municipality of Dueñas, who is a very good friend of Congressman Ferch Biron, died due to accidental firing. I do not know her that much. I haven't had the opportunity to be with her and to work with her. But I empathize with the pain that the family has to suffer. But that pain was aggravated when Kiko Barsaga delivered a speech in a podium and made a circus out of the death of former Vice Mayor Lamasan. Makatarungan bang paglaruan natin ang hinanakit ng isang pamilya? Makatarungan bang gamitin natin ang ating posisyon para gawing laro ang pagmanipula ng isip ng ating mga kababayan? Madam Speaker, distinguished colleagues, it pains me, but in fact, it's not even extension of suspension because his acts is already tantamount to expulsion. Ang totoo niyan, marami lang sa atin ang naaawa sa kanya at marami ang naririnig kong nagsasabi, nakakahiya. But Madam Speaker, distinguished colleagues, hindi hiya ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko ay awa. Bilang isang doktor, bilang isang nanay, naiintindihan ko that there might be personal circumstances surrounding the events that are eventually unfolding. It's time for Kiko Barsaga to reflect and deeply look into personal matters while he is on suspension. Nakakaawa, hindi lamang siya, dahil ang stress ng panggobyerno ay dapat siniseryoso, pero mas nakakaawa ang kanyang distrito na kailangan ng representante. With that, Madam Speaker, distinguished colleagues, with the indulgence of our colleague, the Honorable Kiko Barsaga, he would understand that our action is because we are a Filipino and our government deserves the service that we have to generate and deliver. Thank you very much, Madam Speaker. Majority Leader. O ngayon, ito yung sinubmit na resignation po ni ACT-CIS Representative Ed Vic Yap. Pakinggan natin. Submit to the Senate the bills that were approved on Thursday, yesterday, February 3, 2020. Mr. Speaker, for the information of the body, we are in receipt of a letter from Representative Ed Vic Yap of ACT-CIS party list informing the House of Representatives of his resignation as member of the House. Mr. Speaker, in view of the resignation of Representative Ed Vic Yap, may we request that the Secretary General be directed to drop Representative Yap from the role of members of the House of Representatives. The Secretary General is hereby directed to drop Representative Edvic G. Yap from the role of members of the House of Representatives.
Yan po, sabit po kasi siya sa flood control scandal. Isa siya sa nasabit at maraming mga assets niya yung naka-freeze ngayon. So, makita ninyo, mga kababayan, na seryoso talaga yung ating Marcos administration. Nalinisin po ang anay ng ating gobyerno sa mga personalities na sangkot po sa kung ano-anong mga anomalies, lalo na po dito sa flood control scandal. And because of the actions ng ating Pangulo, Air Force na mag-resign na lang. But syempre, tuloy pa rin ang investigasyon at ang pag-file ng kaso sa kanila po para mabawi, panagutan nila yung kanilang mga nagawa at mabawi din yung pera na nakuha mula sa pundo ng bayan. Okay po? Yun ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.